Sa kaugnay na balita, isang special unbanked meeting ng miyembro ng COMELEC ang isinagawa ngayon upang talakayin ang mahalagang isyong kinakaharap ng poll body kaugnay sa nalalapit na eleksyon. Kabilang sa posibleng talakayin sa pulong ay ang sinasabing hindi otorisadong paghahain ni Commissioner Rowena Guanzon ng komento sa Korte Suprema kaugnay sa kanilang disqualification cases laban kay Senadora Grace Poe. Samantala, isang public consultation naman ang isasagawa rin sa COMELEC tungkol naman ito sa draft implementing rules and regulations ng Fair Elections Act. Ang buong ulat kunin natin mula sa aming kasamang si Ria Fernandez live via phone patch. Princess, sa punto na ito ay suspended ang special unbank ng mga COMELEC commissioner at dito nga sa unbank, nangungunan sa kanilang agenda ang pagresolba sa hindi pagkakaunawaan nila COMELEC Chairman Andy Bautista at Commissioner Rowena Guanzon. Personal na magpapaliwanag si Guanzon sa unbank kung bakit naghain siya ng komento sa Korte Suprema noong Enero 7 tungkol sa kanilang diskwalifikasyon kay Senadora Grace Poe na hindi pa nakabasa ng unbank. Bago tumuloy sa pulong kanina, nakangiting humarap si Guanzon sa aming mga taga-media. Sinabi niya na ang andang ang magdedesisyon sa issue at positibo naman siyang maayos ito. Samantala, ibinahagi ni COMELEC spokesperson James Jimenez na napagkasunduan ng lahat ng 7 commissioner ang paghahain ng komento sa SC mamayang alas 3 ng hapon. Ito'y para lamang sa inihaing kaso ni Atty. Estrella Ilamparo laban kay Poe na hawak ng 2nd Division. Subalit hindi pa malinaw ayon kay Jimenez kung anong mangyayari doon sa naunang komentong inihain ni Guanzon. Isang memo ang inilabas ni Bautista para kay Guanzon at kay Director Maria Norina Pangaro Casingal noong Enero 7 matapos mapasto sa pagsusumite ni Guanzon ng komento sa SC sa parehong araw. Pinagpapaliwanag ni Bautista ang dalawa sa loob ng 24 na oras. Ang mga tanong na nais masagot ng hepe ng COMELEC ay kung kanino nang galing ang authority para mag-file ng comment, kung bakit hindi silang mga commissioner nabigyan ng pagkakataong reviewing ito, at ano ang nagbigay ng go signal para isama ang kanyang pangalan sa comment nang hindi niya nababasa at napipirmahan ito. Nasa memo ni Bautista na pinaghintulutan sila ng SC ng kapaghain ng komento hanggang Enero 11 bago ang unbank ng kataas-taasang hukuman sa Enero 12. Sakaling hindi Princess si Bautista sa paliwanag nila Guanzon, nakasaad din sa kanyang memo na mapipilitan siyang ipaalam sa SC na hindi otorisado ang inihaing komento ni Guanzon. Sa gitna ng gusot na ito, itinanggi ni Jimenez apektado na ang kanilang paghahanda sa eleksyon. Sa katunayan, patuloy na nagtatrabaho ang COMELEC para masiguro ang malinis at mapagkakatiwala ang halalan. Magsasagawa ng public consultation mamayang alas 2 ng hapon ng poll body tungkol sa draft implementing rules and regulations o IRR ng Act No. 9006 ng Fair Elections Act. Dahil dito ang sinatawan ng ating himpilan, PTV4, mamaya, maging yung ibang broadcast network at mga political party. Isa kasi sa mga tatalakayan sa tanggal sa alleged total airtime ng mga lumalabas na political advertisement sa radyo at telebisyon. Ito ang pinakamainit na balita mula rito sa COMELEC. Ako si Ria Fernandez para sa Telebisyon ng Bayan.